Sa Bisaya, impeachment charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sitwasyon sa The Hague, Netherlands, alamin. Namin gumuho ang basura. Hindi namin alam kung may natabunan o wala. Panibagong insidente ng pagguho ng mga basura na itala sa landfill sa Rodriguez Rizal. 3 bulldozer bumagsak sabay ng pagguho. Sa kuha ng CCTV sa Barangay West Camias, Quezon City, madaling araw noong Huwebes, isang lalaking nakasuot ng hoodie at may hawak na bag ang tumatakbo. Kasunod niya ang isa pang lalaki na naka-helmet at nagtutulak ng motorsiklo. Sa isa pang CCTV, iniwan ng unang lalaki ang kanyang bag sa gilid ng isang nakaparadang sasakyan. Ipinark naman ng pangalawang lalaki ang motorsiklo sa gilid ng sasakyan. Hinubad ang helmet at saka tumakbo. Kasunod nito ang pagdaan ng isang police mobile. Ilang sandali pa, tumakbo pabalik ang unang lalaki pero hindi na siya naka-hoodie. Bumalik din ang pangalawang lalaki at muling nagsuot ng helmet. Hinabol sila ng isang pulis. Sumunod ang police mobile. Ayon sa pulisya, suspect ang dalawang lalaki sa pamamaril sa isang security guard. 8 ang bagong bilang na nasawi sa landslide sa ilang lugar sa Davao Region na inulan dahil sa shear line. Sa panayam ng Super Radyo DZWB sa Office of the Civil Defense, 4 sa mga nasawi ay naitala sa Davao Oriental, habang ang iba ay mula naman sa Davao de Oro, kabilang ang 3 mag-aama na natabunan ng gumuhong lupa. Sa tala na OCD, halos 20,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon. May mga nasira ding tulay at kalsada sa Davao Region, habang tinatayang nasa 376 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa Tagum City, Davao del Norte, inanod at bumara sa tulay ang mga puno ng saging at hindi pa rin humuhupa ang baha sa highway. Naka-alerto ang Philippine National Police sa posibleng mga protesta kaugnay sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ay kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., minomonitor nila ang mga posibleng mass gathering para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Inatasan din ang mga regional unit na ihanda ang civil disturbance management teams at ang mga medical emergency responders. Sumemplang at dumauslos ang rider na yan sa Cotabato City at bumangga pa siya sa poste ng kuryente. Ang tricycle sa unahan nito hindi namataan pero nang kumabig pa kaliwa patungo sa kabilang lane, saka ito nasalpo ng paparating na motorsiklo. Tumila po na ang 2 rider at nagtamo ng mga sugat ang 3 rider na nasa ligtas ng kalagayan. Iimbestigahan ang disgrasya. Pipirma raw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa resolusyon ng minority bloc na nagsasabing kapag may inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC, dapat dumaan muna ito sa local court. I promised Senator Bongo kung nung pinresent sa akin yung draft resolution, sabi ko, pipirma ko kasi yan din ang aking decision. Kasi nga, at the proper time, kapag may cause of action, ang Korte Suprema lamang ang pwede mag-decide. Dagdag ni Lacson, ayon sa Article 3, Section 2 ng Konstitusyon, dapat dumaan sa local judge ang isang search warrant o warrant of arrest bago maipatupad. Out of respect sa ating local courts, dapat man lang maglabas ng corresponding order para implement, hindi mag-issue ng warrant of arrest, para mag-implement yung ating local law enforcement agencies. Bukas magkakaroon din ng caucus lahat ng senador para pag-usapan ang ilang issue, kabilang ang matagal ng pagiging absent ni Senador Bato de la Rosa. Sa ngayon daw kasi, walang nakalagay sa Senate rules kung paano ito tutugunan. Ang meron lang kami, pagka I think 30 absences sa committee hearings, nawawala yung membership. Pero wala kami doon sa plenaryo kung ano mangyayari kung sakaling tuloy-tuloy yung pag-absent ng isang miyembro ng isang senador. Peak o kasagsagan talaga ng flu season ngayong Pebrero ayon sa Department of Health. Heto nga si Joshua, 3 araw nang may ubot sipon. Ayon sa mga eksperto, ang mga nararanasan ngayong ubo, sipon, pananakit ng lalamunan at katawan, lagnat at baradong ilong, maaaring dulot ng viral o bacterial infection. Pero ibang usapan na kung hindi pa yan gumagaling matapos ang 7 araw. Kung viral infection lang, kayang-kaya na ho nila, no, na sa sarili nila, pwede ho siguro mga 7 araw. Pero pag umabot na rin ho ng 7 araw, tapos talagang medyo malakas pa yung ubo, no, at saka yung sipon, then magpatingin na rin ho kayo.
Ayon sa Pag-asa, nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at isolated thunderstorms ang shear line sa Visayas, Sorsogon, Masbate at Romblon. Easterly naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan. Habang northeast monsoon o amihan ang nagpapaulan sa Quezon, natitirang bahagi ng Bicol Region sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate range bukas sa ilang bahagi ng Aurora, Camarines Norte, Oriental Mindoro at Palawan. Sa botong 6-3, pinagtibay ng mga mahistrado sa Amerika na walang kapangyarihan si Trump na magpataw ng mga taripa gamit ang batas na dapat ay para sa mga national emergency. Hindi kinatuwa ni Trump ang pasya ng hukuman at bilang ganti, agad siya nag-anunsyo ng bagong global tariff. Mula sa 10% na unang inanunsyo, itinaas niya ito sa 15%. Dahil hindi maibenta, itinapon ng ilang magsasaka sa Bayombong, Nueva Vizcaya ang mga inanging kamatis. Pinulot ng ilang residente ang mga kamatis para hindi tuluyang masayang. Ayon sa pamunuan ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, nagsabay-sabay ang anihan ng kamatis sa Northern at Central Luzon. Bukod dito, prioridad daw ng mga trader ang mga malalaking variety ng kamatis. Ipinagbigay alam na raw nila ang nangyari sa Regional Office ng Agriculture Department para sa kaukulang aksyon. Sa February 23, 24, 26 at 27, itinakda ang Confirmation of Charges hearing. Ayon sa ICC, hindi ito paglilitis. Magdedesisyon ng pre-trial judges kung may sapat bang ebidensya para isakdal ang dating Pangulo. Naunang pinagbigyan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang petisyon ni Duterte na siya'y lumiban o hindi humarap sa pagdinig. Pinahintulutan naman ng Chamber ang paglahok sa pagdinig ng mahigit 500 biktima. Pero umapela sa desisyon ng ICC and Defense Council ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman. Hiniling niya ang pag-disqualify sa mga abogado at case manager ng mga biktima dahil umano sa conflict of interest na posible raw makaapekto sa pagsasakdal. Pagkatapos ng pagdinig ngayong linggo, may 60 araw ang pre-trial judges para pag-aralan ang mga ebidensya at magbigay ng desisyon. Kung mapapatunayang matimbang ang mga ebidensya, iaakyat ang kaso sa trial chamber na siyang mamamahala sa mga susunod na hakbang sa paglilitis. Pero kung magpasya pre-trial chamber na hindi sapat ang mga hawak na ebidensya, hindi pa malinaw kung agad palalayain ang dating Pangulo. Ang malinaw, ititigil muna ang ICC proceedings at maglalabas ng mga susunod na hakbang ang chamber. Pia, hindi ibinanggit naman o inanunsyo ng pamilya Duterte na hindi pinahintulutan ng ICC na makadalaw ang kahit sino man sa mga miyembro ng pamilya habang isinasagawa o idinaraos yung mga proceedings. Ang mga abogado naman ni Duterte ang dadalo para sa kanya sa confirmation of charges sina Salvador o si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, Martin Delgado III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Attorney Salvador Panelos. Grabe! Kawawa mga tao. Gumuwang basura. Hindi namin alam kung may natabunan o wala. Kaguguho lang ng bahagi ng Rizal Provincial Sanitary Landfill ng Punan ang video na ito. Nagulat lang din ako, biglang may mga nasigaw eh. Ayan mga tao, nasa baba na. Sabi ng kumukuha ng video, nakikita nila mula sa kanilang pwesto na nag-aakyatan ang mga tao. Ayon sa tagapagsalita at legal representative ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated na may-ari at operator ng provincial landfill, nangyari ang pagguho alas 3 ng hapon noong Biyernes sa Phase 5 ng landfill. Sabi ng pamunuan, 3 bulldozers ng landfill ang kumpirmadong bumagsak sabay ng pagguho ng mga basura. Nakuha na raw ang mga ito at ngayon kinukumpuni